Sino nga ba si Pastor Apollo Sikibuloy? Si Pastor Apollo Sikibuloy ay galing po sa kahirapan. Siya po ay natao doon sa Kalinan, sa bundok po ng Kalinan, Davao City. Siya ay nag-aral at nanalangin sa buong Maykapal at naging ministro po at nagtayo ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Ito pong Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, is one of the fastest growing congregation in the whole world. It is present in 2,000 cities and 200 countries. Yan po ang ating kandidatong si Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil po sa kanyang pagsisikap at pananampalataya, yan pong inaaruga ang kanyang Kingdom of Jesus Christ na makita natin, yan po ang Exhibit A niya. Wala pong bahid na korupsyon. Naging kaibigan po niya ang ating pinakamamahal na dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. And maybe because of that friendship, maybe because of his advocacies against the NPAs and his advocacies against corruption, naging poster boy po siya ng grabing pagmamalabis nitong administration po na ito. Ano pong ginawa? Ginawan siya ng istorya, siya po daw ay rapist. Ang unang istorya, 3,000 daw, 3,000 daw na rape ni Pastor. Magtanong ka, anong klase yung kay Pastor? Tubo at kaya niyang rapin at lahat 3,000? Mga kaibigan ko po dito sa Iloilo, siniraan si Pastor, meron pong isang nag-file ng complaint sa kanya. Diretsahan na istorya tayo. Meron bang rape, mga kaibigan, na maski gisi na panty? Wala. Meron bang rape na maski police blatter? Wala. Meron bang rape na maski medical certificate? Wala. Meron bang rape? Grabe yan na pangyayari sa'yo. Pati ang date, iba-iba na. Mga kaibigan, ginawa po ito against kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi siya po ay loyal na kaibigan. Siya po ang isang kaibigan na hindi tumatalikod po sa inyo. Pag siya po ang dumidepensa sa iyo, pag siya po ang sumusuporta sa iyo, hindi lamang panalangin ang matatanggap mo. Susuportahan kanya ng todo. Yan nga ang presidente nyo ngayon. Sinuportahan din yan ni Pastor. Diba? So, makikita ninyo yung SMNI, grabe po ang tutok ng kanyang kandidatura noon. Pero ewan ko itong presidente po ninyo anong ginawa sa kanya. Ngayon, saan po ang ating pinakamamahal na pastor? Naging classmate na rin siya ng kanyang best friend. Bakit? Saan si Presidente Rodrigo Roa Duterte? Sa kulungan. Saan po si Pastor Apollo Sikibuloy? Sa kulungan din. Pwede ba natin pag-isipan? Maski 5 seconds lang. Give him the benefit of the doubt. Kasi kung bigyan nyo yan siya ng benefit of the doubt, ay garantiyo, hindi na po ninyo siya dudahan. Butuhan na po ninyo siya. Kasi siya po ay loyal na kaibigan. Kaya nga po, nung may impeachment na dinuduso against kay Vice President Sara Duterte, sino pong una nagtulong kay Vice President Sara Duterte? Akala nyo ako kasi ako ang nag-file nun ng kaso. Pero sino po ang nagutos sa akin? Si Pastor Apollo Sikibuloy. Noong kinidnap po si Presidente Rodrigo Roa Duterte, kasama kami po sa Hong Kong. Tapos nagtawag po si Senator Bato nandito sa akin. Tawag, attorney, kasi bata pala ako, kakilala ko na si Senator Bato. Ako rin abogado niya. Sinabihan ako, Bobet, file na tayo ng certiorari. Pagkatapos po, pagkakinabukasan, pati na nga po si ES, nagsabi na, isali na natin si Presidente at pati na rin si Presidente nagsabi sa akin. So, sino rin ang nagutos sa akin? Kita nyo yun sa TikTok na yung abogado na nandun sa gilid ng daan para lang makanotaryo. Ako po yun. Pero, sino po ang nagutos sa akin? Yan pong birthday celebrant ngayon. Si Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga po, mga Ilonggo, please lang, from the bottom of my heart, give him a chance in the Senate. Kasi kung siya po ay ilagay ninyo na senador, marami po siyang magagawa sa ating bansa. Ano po yun?
Ano po yun? He will be your main warrior against corruption. Ayaw ni Pastor ang korupsyon. Exhibit A, KOJC. Kung kurakot ang mga tao niyan, hindi po ganyan kayaman po yung KOJC. Gusto niya pong amyandahan ang Ombudsman Act. Gusto niya na merong Truth Commission na magtitingin sa lahat po ng mga transaksyon ng gobyerno para po ito ay siguradong walang korupsyon. Gusto rin niya na amyandahan itong batas ng plunder law para ipababa po into 100,000 na lang plunder na at bitay na. Yan po ang gusto niya. Gusto niyang amyandahan din yung batas para po yung ating Bank Secrecy Act ay ma-open na po. Gusto rin niya na meron kayong trabaho. Kaya nga gusto niya palakasin ang agrikultura, suportahan ang mga agricultural farmers at saka magsasaka natin at mangingisda. Pero ako po ay limited by time. Ang akin lamang pong hiling sa inyo, butuhan po natin si Pastor Apollo C. Quiboloy. Pwede ba yan?